Okay, cancel muna ang gera mga tol dahil inanunsyo ni US President Donald Trump dahil daw sa pakiusap din ng ibang mga Gulf countries at ng mismong Iran mga tol ay kinansela na nila ng kasama Israel doon mga tol. Nag-agree daw sila na itigil muna ang anumang pag-atake dito sa Iran. Pag-usapan natin to mga tol, samahan ninyo ako. Welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Kung bago ka pa lamang dito sa ating YouTube channel, nagbibigay po tayo ng reaksyon, komentaryo at opinion sa mga balita ngayon sa loob at labas ng ating bansa. At huwag mong kalimutan mag-subscribe, click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. So update mga kapatid dito sa Middle East, no? Ayon kay US President Donald Trump ay hihinto muna nila ang anumang mga pag-atake laban dito sa Iran. Dahil na rin daw yan sa pakiusap ng Gulf countries at ng mismong Iran mga tol. Pero as usual, lagi naman pag may mga ganyang binabanggit si Donald Trump o si US President Donald Trump, yan na itinatanggi din naman ng Iran, no? Wala daw silang kinakausap sa Amerika. Pero gayon pa man, eto, panoorin natin tong balitang to para malaman natin ang buong detalye. Samahan ninyo ako. Mula sa WION. Well, we have some breaking news that is coming in. US President Donald Trump Trump says Israel, US to hold off on Iran strikes. has announced that US and Israel have agreed to cancel attack on Iran. Cancel attack, no? Nag-agreed sila, pumayag sila pareho, Israel at saka ang Amerika. Yan, Trump asked by Iran other Gulf countries, no? Dahil daw sa pakiusap ng Iran at ng iba pang mga Gulf countries. In a post on Truth Social, Trump said that he has made the decision on the insistence of Iran and other Gulf countries. He also added that it is subject to being able to rapidly make a deal. Okay, to basahin natin. Total, di nyo naman nakikita no? Sabi ni Donald Trump sa kanyang Truth post, the USA is locked and loaded and ready to go against the Islamic Republic of Iran. Nakahanda na sila, locked and loaded na sila mga tol. At levels of military terror, strength and power not seen since World War II. Siyempre may halong angas muna ng onte, no? Naka-ready na daw sila, nakahanda na daw sila na nandoon sa ganung level, no? Na hindi pa nakikita mula nung World War II. Ganun katindi mga tol ang level ng kanilang pagiging handa. Pero sa kabila niyan, sabing ganon, despite this, we have just been asked by Iran and other Middle Eastern countries to hold off any attack in that the perimeters of a deal has been agreed to. Sabing ganon. This would include the immediate, complete, and total opening of the Hormuz Strait and an end to Iran's nuclear threat. Based on this request, I have agreed for the future benefit of the world and likewise the survival of a successful and prosperous Iran. No? Para daw sa kapakanan ng buong mundo at syempre para na rin sa kaligtasan o para makasurvive daw itong Iran. To cancel the attack, subject to being able to rapidly make a deal, the country of Israel joins me in this commitment. Get to work everybody and get it done. Thank you for your attention to this matter, President Donald J. Trump. Ano ang inyong masasabi tungkol dyan sa pahayag ni US President Donald Trump? Tuloy natin to. He said the commitment was despite US being locked and loaded and ready to go against the Islamic Republic at levels of military terror, strength and power not seen since World War II. Well, this is the... Diba, may onting ano pa yun, no? May onting angas pa yun, no? Handang-handa na kami, lock and loaded na kami. No? Handang-handa na kami laban dito sa Islamic Republic of Iran. Sa level ng military terror, lakas at puwersa mga kapatid na hindi pa nakikita o nasasaksihan mula pa nung ikalawang digmaang pandaigdigan. No, yung World War II, 'di ba, ipinakita ng Amerika doon yung puwersa nila sa Japan. 'Di ba? Hinulugan nila yung Hiroshima at saka yung Nagasaki. Kumbaga, in our history, yun yung pinakamalala pang nangyari. No? Kasi yun yung una't huling beses na gumamit ng atomic o nuclear weapon
ang isang bansa laban sa isang bansa. Yun yung kauna-unahan at huli na. So wala pang nakakabit nun mga tol. Kasi ngayon yung mga nuclear ginagamit yan sa mga mga testing na lang hindi pa yan ginagamit sa aktual na bakbakan pa rin, no? The breaking news that we are getting in at this hour, US President Donald Trump has just announced on Truth Social that he has agreed to hold off and cancel a planned military attack against Iran. So cancel muna mga tol, no? Cancel. Ang tanong, hanggang kailan kaya? No, baka naman makalipas ang ilang araw, eto na naman, nagbabakbakan na naman sila. Well, according to the Post, the dramatic decision came at the direct insistence of Iran and other regional Gulf countries who reached out with the parameters of a potential agreement already on the table. Now, this comes even as Trump emphasized that the United States military was completely locked and loaded. Pero kung totoo man, no, sana nga talagang totally makancel na at hindi na matuloy itong mga bakbakan na ganyan. Kasi wala naman talaga maitutulong sa buong mundo no? Puro paghihirap lang din Standing ready to unleash a level of strength and power against the Islamic Republic not seen since World War II. However, the US Commander-in-Chief explicitly noted that this halt is strictly subject to both sides being able to rapidly finalize a deal, keeping high-stakes diplomacy hanging in a delicate balance as we monitor developments straight as Sundon daw naka-base Maka-cancel na lang ng tuluyan yan basta yung deal kailangan magkaroon na at kailangan daw completely mabuksan na itong Strait of Hormuz. of now. Well, this is the breaking that we're getting in at this hour. And to give us more details, my colleague Shivan Chanana is joining us live from the newsroom. Well, Shivan, what are the latest updates on this sudden reversal? And are we getting any official confirmation from Tehran or regional mediators, regarding this proposed deal? Adya, Tehran is silent on this reversal from Donald Trump, but as far as the Tahimik ang Tehran, no? Hindi sila nagre-react mga tol. reversal is concerned, it does not come as a surprise. We've seen this ample number of times over the course of the last 5 months. Tama. This war initially started on a 4 to 5 week timeline. We're now entering month 6. And here we are. Again, there was a major threat. Last we heard from Iran, from the Iranian authorities and several figures in Iran, is that US is resorting to back-channel conversations while it continues to threaten up front. So those threats largely seem for the headlines. That's the sense you get from the Iranian commentary that is coming in from the Iranian leadership at this point. Kasi sa totoo lang mga tol, no, kapag itinuloy ni US President Donald Trump yung pakikibagbakbakan sa Iran, no, malaking pera talaga yung gagastusin ng Amerika. At pwedeng, alam mo yun, ano ang makukuha ni US President Trump kapag halimbawa talagang binakbakan niya ang Iran. Ang Iran mga tol malakas din, bumabawi din at talagang parang hindi na uubusan. Doon nagugulat yung Amerika. Akala nila obsolete na, akala nila talagang wala ng puwersa, akala nila nagapi na nila lahat, akala nila napasabog na nila lahat, do? So ano sila, kumpiyansa sila, pero nagugulat din sila. Laka ng to, yung Iran bumabawi at talagang tinatamaan pati yung mga US military base. Yung US military base, para makaligtas yon, kailangan nila ng malaking halaga kasi nga ang mamahal ng kanilang mga Patriot interceptor. Yung mga Patriot missile nila, ang mamahal nun Para hindi sila tamaan, kailangan nilang gumastos ng milyon-milyong halagang ng dolyar mga tol para lang ma-intercept nila yung isang ballistic missile ng Iran na tila ba walang katapusan. Tapos, kumbaga, alam mo yun, ang laki na ng ginagastos nila. No, ang laki na ng ginagastos nila mga tol. Kaya ngayon na nakikita natin, 'di ba, sa Amerika, purong sulong sila. Bagamat sinasabi ni Trump na we are locked and loaded, ganyan. Pero syempre, gusto pa rin nila mga tol, mas maganda pa rin kung hindi na sila gagastos. Yung sinasabi nilang lock and loaded na yan, mas maganda kung hindi na rin nila gagamitin. 'Di ba? Kasi hindi lang naman itong Iran ng totoong threat sa kanila mga tol. Marami pang ibang mga bansa. Paano pag inubos lahat ng lakas nila dito sa Iran? 'Di ba? Andiyan dyan ng China, andiyan dyan ng Russia, andiyan dyan ng iba pang mga bansang
may bad trip din sa kanila. O paano pag sinamantala naman ng mga yun, itong pagkakataon, mahina na ang US dahil inubos na nila lahat ng puwersa nila, lahat ng lakas nila rito sa Iran, o pagkakataon na natin to. Yari din sila mga tol. Kaya kumbaga hindi nila pwedeng ilagay lahat ng itlog nila sa isang basket. Alam ni Trump yun, negosyante yan eh. Diba? Alam ni Trump yun. Anyway mga tol, hanggang dito na lang muna siguro pag-usapan natin, no? Kung ikaw ay nanonood at nakaabang at nakasubaybay ka sa mga nagaganap dito sa Middle East, ano ang iyong masasabi tungkol dito sa anunsyo ni US President Donald Trump? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli. Peace out.